Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, at sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang usapin po natin ngayon ay hindi lang tungkol sa batas, kundi tungkol din sa nasirang pagkakaibigan. At malalim na personal na sama ng loob na isinabog, no, sa mata ng publiko. So dito, pag-aaralan natin ang matitinding legal na epekto ng mga pahayag ni Mr. Anjo Iliana, isang dating malapit na kaibigan at kasamahan ng Soto Brothers at ni Joey De Leon, no? Laban kina Senator Tito Soto at dito kay Vic Soto. Sa paglipat ng issue mula sa inuman papunta sa social media, ano ang naging epekto nito sa batas? So, ano ba ang ginawa ni Anjo Iliana? Itong si Mr. Iliana ay actually gumamit ng social media. Unang-una lumabas to, nakita ko sa TikTok. Pagkatapos nag-Facebook live para magbigay ng mga akusasyon na seryosong sumira o sumisira sa kredibilidad ng magkapatid na Tito Soto at Vic Soto. Ang kanyang akusasyon ay may dalawang klase, dalawang uri ng akusasyon. Yung una, personal, pribadong akusasyon. Sinabi ni Anjo na si Senator Tito Soto ay may bet ka, may kabit, may mistress mula pa nung 2013. At hinamon pa niya si Soto na ilantad ng girlfriend sa Itbulaga na sinasabi niyang girlfriend din ni Vic Soto. Huh? So, lumalabas itong magkapatid na ay nag-share ng kanilang girlfriend na nandoon sa loob ng Itbulaga. So, mukhang hindi maganda. So, ano ang ibig sabihin nito? Paratang ito ng matinding imoralidad at pagtataksil sa asawa. Ito ang mga paratang na tumatama hindi lang sa mga Soto, kundi pati na rin sa kanilang mga may bahay. Napaka-personal na akusasyon na to. Mukhang hindi tama yung ginawa ni Anjo dahil parang nasira yung 20 years na samahan ninyo sa Itbulaga, parang binaliwala mo nang dahil sa politika. Okay? So, tingnan natin yung professional na akusasyon. Sinabi ni Anjo Iliana na may sindikato o grupo na gumagawa ng masama sa loob ng Itbulaga. Ano ang ibig sabihin nito? Paratang ito ng katiwalian o kawalang hiyaan sa trabaho na nagdudulot ng pinsala sa kumpanya. Ito medyo mabigat to na akusasyon. At kung ito ay walang katotohanan, itong si Anjo Iliana ay may kahihinatnan. At mukhang hindi maganda ang kanyang pupuntahan pag sineryoso siya ng kanyang inaakusahan. Ito ang pinakamalaking legal na problema na kanyang pwedeng kaharapin. Dahil ang lahat ng sinabi ni Iliana ay ginawa sa internet, social media, TikTok, Facebook Live, ang pinakamalaking kaso na maaari niyang harapin ay ang cyber libel sa ilalim ng Republic Act 10175 or Cybercrime Law. So, ang tanong diyan, bakit cyber libel? Kapag ang paratang mo ay mapanira tulad ng sinasabi mo, may kabit si Tito Sen since 2013 at sinasabi mo may sindikato sa loob ng Itbulaga
So dito, ang batas ay nagpapalagay o nagkakaroon ng presumption of malice na meron kang masamang intensyon dito. So, si Anjo Iliana, kailangan mong patunayan ngayon kung sakasakaling ikaw ay kakasuhan itong magkapatid na to, na totoo lahat yung sinasabi mo laban dito kay Tito Soto na siya ay may kabit, na nag-share sila ni Big Soto ng girlfriend at may sindikato sa loob ng Itbulaga. Yan ang napakahirap na depensa mo. Lalo na para sa mga isyong pribado. Tapos, ang isa pa dito, pwede kang hinga ng danyos pervicious niyan, yung tinatawag sa legal parlance na civil damages, bayad pinsala sa Tagalog. So dito, kahit hindi pa siya maparusahan sa kasong kriminal, yung cyber libel, no? May karapatan si Tito at Vic Soto na magsampa ng hiwalay na civil case para humingi ng bayad, pinsala, or damages laban sa'yo. Ang hirap nito, wala kang trabaho, wala kang pinagkakitaan, no? At nakaperol ka lang yata kay Jinggoy Estrada, magkano lang sweldo dyan. Tapos makakasuhan ka pa ng civil at criminal. Yung damages, paano kung hiningan ka ng milyon-milyon piso yun? Naku, saan ka kukuha ngayon yan? So, merong yang tinatawag na moral damages para doon sa matinding sakit ng damdamin. Yung kahihiyan na binigay mo kay Tito Sen at kay Vic. Yung pagkasira ng dangal na dinulot mo sa kanila. Dahil matindi at pribado ang mga akusasyon mo. Yung pagtataksil. May mistress eh. Malaki ang posibilidad na maging mataas ang halaga ng bayad pinsala na kailangan mong bayaran, Mr. Anjo Iliana. Mataas na tao yan sinisiraan mo, ha? Hindi ordinaryong tao yan. Senate President at yung isa, Big Soto yan. Naku po, mauubos ang inipon mo sa alkansya mo niyan. Alam mo kasi, Anjo, may limitation ng freedom of speech. No? Ang depensa ng freedom of speech ay hindi sumasakop sa mga akusasyon na peke at tungkol sa pribadong buhay ng isang opisyal, lalo na sa isang incumbent Senate President at isang successful businessman na katulad ni Vic Soto na may anak na isang city mayor. Ay nako, problema yung pinasok mo, Anjo. So bilang panghuli, makikita natin dito na nakakapanghinayang yung pinagsamahan nito mga dating magkakaibigan na to, si Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, tsaka to si Anjo Iliana na masisira lamang dahil sa politika. Pero tandaan ninyo, kapag nagkaso yan, walang kinikilingan ng batas, no? Kahit kaibigan mo yan, at kahit pa magkasama kayong pareho sa Itbulaga dati, ay siguradong mapaparusahan ka kapag kinakasuhan ka niyan. Dito, ang legal na epekto nito malinaw. Kasi kahit sino yung gumagamit ng digital platform upang maglabas ng seryoso at walang basihan na akusasyon, lalo na yung tungkol sa pribadong buhay tulad ng pagtataksil at may mga sindikato dyan sa Itbulaga, ay maglalagay sa sarili mo sa isang matinding panganib na pwede kang makulong at pwede kang pagbayarin ng malaking halaga kung ikaw ay sasampahan ng cyber libel at civil damages. Dahil dun sa pagsira mo sa reputasyon ng mga dati mong kasamahan sa Itbulaga. Kahit dati mo pa yung kaibigan, sisingiling ka ng batas sa ginagawa mo. At sa kasong ito, sisingiling ka ng cybercrime law. So hanggang dito na lang po. Sana po may natutunan kayo at isa lang ang aking masasabi dito. Huwag niyo pong tutularan ang mga ganitong klaseng aksyon ng isang tao na kapag nagkaroon ng sama ng loob sa kanyang mga dating kaibigan ay gagawa ng mga statement na makakapanira o makakasira sa kapurihan, sa dangal, sa dignidad
kanyang dating mga kaibigan. Sapagkat kapag ginawa niya yan, mayroon niyang tinatawag na kaukulang responsibilidad, no, sa ilalim ng ating Know your batas. rights. So, nandito na lamang po, ito I pong muli thought ang me inyong we lingkod, know Atty. Rene law and Bueno. beyond. Learn the law, know your rights.